Kanina pa sunod ng sunod sa tin si Gov, pansin mo ba? Bulong ni Geng sa kanya. Naglalakad sila sa unahan para puntahan ang pamilihan sa gilid ng dagat. Baka may bibilhin din, sagot niya. Tumawa lamang si Geng at hinila siya papasok sa isang swimwear store. Pili ka, feeling ko bagay sa'yo itong kulay kahel na two-piece, wika ni Geng. Hindi ako nagsusuot ng ganitong kals ng damit, sagot niya rito. Ano ka ba? Ngayon ang tamang pagkakataon na magsuot ka. Maliligaw tayo at hindi mag-sleep over, okay? Kumbansi ni Geng sa kanya. Sige na nga, pero sa gabi ko na to susuotan. Lubog tayo roon sa indoor pool nila, malapit sa cottage natin, aniya rito. Oo naman no, dapat lang na-enjoyin natin to at sa susunod na araw trabaho na naman, anito. Sumang-ayon si Portia. Siniko siya ni Geng at ininguso nito ang gobernador na nasa bakana na ng tindahan. Gov, ano ang ginagawa mo rito? Bibili ka rin ng swimsuit? Natatawang tanong ni Geng dito. Bumusangot lamang ang binata at nilapitan si Portia. Kumunat ang noo niya nang makita ang hawak ng dalaga na two-piece. You're going to wear that? Asek nito. Napatingin naman siya sa two-piece at tumango. Opo, may problema po ba? Tanong niya rito. Too much skin will be showing, komento nito. Sa gabi niya susuotin yan, Gov. Huwag kang mag-alala, sabat ni Geng. Tumango naman si Theodore at namulsa. That looks good on your skin tone, anito. Napailing naman si Geng. Para-paraan din talaga tong boss niya. Kahit ano pang pagpapapansin manhid pa sa manhid iyang kaharap mo wala pa rin, ani Geng. Ha, nagtataka si Portia sa sinabi ni Geng. Wala, ano, pili ka pa. Ito o sundress bagay to sa'yo. Para may pamalit ka mamaya, sambit ni Geng. Tumango naman siya at nagbayad na nga sila. Nang matapos ay bumalik na sila sa cottage nila. Nang paggabi na ay sabay na kumain na naman sila at nagtampisaw na sa tubig alat. Plano nilang magtampisaw mamaya sa pool kapag napagod na sa dagat. Nauna na si Geng at ang personal driver ni Theodore. Nahihiya siyang lumabas kahit pa sabihing gabi na dahil hindi naman siya sanay na magsuot ng two-piece. Portia, halika na, sigaw ni Geng sa hindi kalayuan at lumangoy na. Sandali, aniya at hinubad ang manipis na jacket. Naglakad na siya papunta sa dagat nang makita sa hindi kalayuan si Theodore na naglalakad papunta sa kinaroroonan niya. Napakagwapo nito kahit gabi niya. Hamangin pa kaya kahit madilim ang ibang parte ng paligid ay lumilitaw ang kagwapuhan ng binata. Napalunok siya at ramdam ang pagsikdo ng dibdib. Natauhan siya at diretso lang ang tingin kay Geng. Ayaw niyang kausapin ang binata at baka kung ano na naman ang masabi niya. Wow! Manghang wika ni Geng nang makalapit siya. Grabe, para kang modelo sa ganda ng katawan mo, puri nito sa kanya. Nahihiyang nagpasalamat naman siya rito. Grabe makatitig si Gov sa iyo parang kinakain ka ng buhay, ani Geng at talagang halata sa boses nito na kinikilig. Hindi mo ba type ang boss ko? Single iyan at mabait, dagdag pa nito. Tigilan mo nga ako Geng, saway niya rito. Oo nga, sobrang bagay nyo. Napahiya pa yata ang amo ko't akmang lalapit sa iyo nang nagmadali kang puntahan ako. Nagtampo tuloy, ayun na, nakipag-usap na sa iba. Napalingon naman si Portia at nakita nga si Theodore na tila masayang nakikipag-usap sa mga foreigner. Ang sexy pa ng mga babae. Selos ka, parang matatanggal na ang nguso mo kabubusangot dyan, natatawang sambit ni Geng. Hindi no, ano ba yung pinagsabi mo? Isa pa hindi ko siya type, aniya. Ramdam niyang parang may kumadlit sa puso niya. Abay ngayon lang ito, dati naman ay wala siyang pakialam dito. Wey! Tukso ni Geng sa kanya. Hindi nga, giit niya at lumangoy na. Nakababad si Portia sa tubig alat hanggang sa kanyang leeg at nakasunod lang ang tingin sa gobernador na mukhang tuwang-tuwa sa kausap nito. Puntahan mo, ani Geng. Para itong konsensya niya na nagsasabi kung ano ang dapat na gawin. Bahala siya riyan no, aniya at lamusong na naman. Nilibang na lang niya ang sarili niya sa paglalangoy hanggang sa mapagod. Geng, hindi ka pa aahon. Duha na ako sa hot spring nila, aniya rito. Susunod ako mamaya, sagot nito. Sige, una na ako ha. Hintayin lang kita roon, aniya at umahan na. We're just here to visit some location. Dito na lang namin naisip na magstay para mawo.
Who's that? Napalingon naman si Theodore sa tinutukoy ng kausap niya at naikuyom ang kamao. Hard-headed vixen, he said under his breath. You know who's that woman is? She's beauteous, wika nito at tila na starstruck na. Talagang tinatitigan ito ng binata hanggang sa makapasok na sa cottage nila. She is my assistant, kaibigan ng helper ko na may birthday ngayon. Pwede mo ba akong ipakilala? Anito at mukhang tuwang-tuwa sa nalaman. Soon, labas sa ilong niyang sagot. It's getting late already. Mauuna na ako sa'yo, wika ni Theodore dito. Okay Brad, nice seeing you today. We'll catch up soon, anito at tinawang na rin ang kapatid nitong naliligo rin sa unahan. Mabilis na sumunod naman si Theodore kung saan si Portia. He's pissed. Natigilan siya nang makita itong nasa gilid lang ng pool at pikit ang mata. Nilapitan niya ito at tinabihan. Akala ko mamaya ka pa geng, anito at nilingon siya saka ibinuka ang mata. Kita niya ang gulat sa mukha nito. What? Bored niyang sambit. Ano ang ginagawa mo rito? Mahinang tanong nito sa kanya. Am I not allowed here? Sagot nito. Hindi naman sa ganoon, sagot niya at malayo ang tingin. Sana nagbihis ka na. Alam mo naman na maraming lalaki sa tabi-tabi kahit pa sabihin nating gabi na. Lapitan ng tukso ang mga babae kaya huwag kang maglakad na ganyan lang ang suot mo, kastigo niya rito. Alangan naman kung magpijama ako, rason niya. Kumunat naman ang noo ng binata at talagang rumarason pa ito. Shot it, Portia, anito at samandal sa gilid ng pool. Nilingon naman ito ni Portia at napalunok ng haborin nito ang suot na sando at saka lamusong sa tubig. Kitang-kita niya ang maskulado nitong katawan. Umupo na muna siya sa gilid ng pool habang nakatampuso pa ang paa. Ilang sandali pa ay kinabahan na siya nang hindi na niya nakita si Theodore. Malalim pa naman ang pool sa unahan. Baka pinulikat na ito o ano. Gov, huwag kang magbibiro ng ganyan. Umahan ka na, aniya rito. Gov, tawag niya ulit. Nagsimula na siyang kabahan nang maramdamang may humawak sa paa niya at hinila siya. Sigaw niya at lumubog kaagad sa tubig. Pinagsisipa niya ito at pinilit na ibuka ang mata nang makitang si Theodore iyon. Nawalan siya ng hangin kaya mabilis na lumuwas naman siya at habol ang kanyang hininga. Sumunod naman si Theodore sa kanya na tumatawa. Ano ba? Senggal niya rito at natapot sa balikat. Tila tuwang-tuwa naman ito sa sinapit niya. Walang hiya, paano kung nalunod ako ha? O kaya ikaw? Huwag kang ang magbiro ng ganoon lalo na't gabi na, inis niyang wika at inirapan ito. Nabahala talaga siya kanina. I'm fine, okay. Nag-alala ka ba kanina na baka ano na ang nangyari sa akin? Seryosong tanong nito habang nakatitig sa kanya. Napalunok naman ang dalaga at hindi niya kayang iwasan ang tingin nito. Oo naman, baka kung mapaano kayo riyan ako pa ang maging suspect. Marami akong pangarap sa buhay at hindi kasama ang paghimas ng rehas kaya umayos ka, sagot niya rito. Tumawa lamang ang binata at huminga ng malalim. Humarap ito sa kanya at napob-ob sa gilid ng pool. Napakunot ang noo ng dalaga nang makita ang pamilyar na tato sa likod ng tainga nito. Sandali, kinakabahang aniya, nanginginig ang kamay niya. What? Tak ang tanong nito. Hinawakan ni Portia ang tainga ng binata para mas maklaro ang tato nito sa likuran at tama nga siya. Pakiramdam niya ay nawalan siya ng lakas bigla. Bakit? Okay ka lang ba? Tanong ng binata. Ikaw? Natutap niya ang kanyang bibig at mabilis na umahan. Hey! Tawag sa kanya ni Theodore at sinundan siya. Natigil lang siya nang pigilan nito ang kanyang kamay. Saktong ang dilim pa ng kinaroroonan nila dahil papunta na siya sa villa na tutulogan niya. What's wrong? I'm sorry. Okay, I'm just messing with you liar. Mahinahong saad nito. Napapikit naman si Portia at hinaplos ang mukha nito. Sinubukan niyang kilalanin ang features nito. Natigil siya sa labi ng binata nang masiguradong ito nga ang binatang nakasiping niya. Umatras siya at huminga ng malalim. Portia, anito? Ba't hindi mo sinabi? Tanong niya rito. Hindi naman makasagot nagbinata. Hindi ito pwedeng magmaang-maangan dahil sigurado siyang alam na alam niya ito. You didn't ask, sagot nito. Napahawak naman si Portia sa noo niya at pagak na natawa. Oo nga naman, ba't mo naman ipapakilala ang sarili mo sakin?
Kung intensyon mong iladlad ang sarili mo sa Kin edi sana noon pa, aniya at huminga ng malalim. Napapikit siya at hindi yata kayang i-proseso ng utak niya ang lahat. Tama nga ang hinala niya. Ito nga ang lalaking tumulong sa kanya. Why? Tanong niya rito. What do you mean why? Sagot naman ni Theodore. Bakit mo pa rin ako tinutulungan? Kahit alam mong pera-pera lang sa akin ang lahat, bakit patuloy mo pa rin akong tinutulungan? Itong pagiging assistant ko, hindi ito coincidence lang di ba? Planado mo ba to lahat? Yuzisa niya sa binata. Nilapitan naman siya ng binata at huminga ng malalim. Honestly yes, gusto kitang tulungan. There's no point of hiding now. Alam mo na ang sikreto ko, seryosong sagot nito. Bakit? Bakit mo ako tinutulungan? Wala kang mahihita sa Kin. Wala na ring natitira sa Kin kaya hindi kita maintindihan kung bakit pinag-aaksayahan mo ng oras ang tulad ko, aniya rito. Napapikit siya ng haplosan ng binata ang kanyang mukha. Napakainit ng palad nito. Because I like you, sagot nito. Napamulagat naman ang dalaga at napailing dito. Ha! Hindi siya makapaniwala sa isinagot nito. Siguro nga ay nababaliw na ito. Isn't it obvious? Ano pa ba ang kailangan kong gawin para mapansin mo ako? Anito? Napanganga naman si Portia at parang nag-jelly ace ang kanyang paa. Masiyadong shockang itong nalalaman niya ngayon. Hindi niya inaakalang sasabihin ito ng binata. Lasing ka ba? Antad niya rito at hinawakan pa ang noo nito. Drunk or not, it's crystal clear that I like you, wika nito. Napahilamos naman ang dalaga sa mukha niya at alang-inang tumawa. Huwag kang ang ganyan Gov. Sige na, hihintayin kong magsabi ka ng just kidding, saad niya rito at tumawa na naman ng pilit. Tinitigan lamang siya ng binata at mukhang seryoso nga talaga ito. Napahawak naman si Portia sa dibdib niya at inilingan ito. Hindi pwede, aniya at tinalikuran ito. What do you mean? Naguguluhang tanong ng binata. Gov, mag-isip ka nga. Hindi mo pwedeng gustuhin ang tulad ko. Alam mo naman kung saan ako galing di ba? Kung saan mo ako nakilala, at kung ano ang ginawa ko, aniya rito. Gumising ka nga, Gov. Huwag kang ganyan, dagdag niya pa at tinawanan ito. That's why I like you a lot. Dahil hindi ka katulad ng mga babaeng nakilala ko. You're different and versatile. I love how true you are to yourself. Hindi ka maarte, hindi ka mapili, at mabait ka. Tell me if there's something I should hate about you. Even when you're pissing me off, I like it so much. Saad nito. Hala siya, aniya at napangiwi. Sure ka na ba talaga riyan Gov? Nakakahiya itong pinagagawa mo ha. Umayos-ayos ka. Videohan pa kita sinasabi ko sa'yo, wika niya rito. Go on, wika nito. Nakagat naman ng dalaga ang labi niya sa kainilingan nito. Pag-isipan niyo pong mabuti yan. Marami pong iba riyan, huwag po ako. O baka kaya kayo nagkakaganiyan dahil sa may nangyari sa teen. Gusto niyo po ba ang katawan ko? Aniya rito. Kamantik na siyang mapasigaw nang lapitan siya nito at hinipit na gahiblo na lamang ang layo ng kanilang mga mukha. Ano ba sa I like everything about you ang hindi mo maintindihan, Portia? Lahat ng meron ka gusto ko. Gusto kong angkinan ka mula sa baba hanggang sa taas. I wanted to make you mine so bad. Even if I have to give up everything, makuha ka lang gagawin ko. Do you think this is perversion? Obsession, or what? I don't freaking care. Gusto ko lang malaman mo na gusto kita. I don't accept no as an answer to. Wala rin akong pakialam kung iiwasan mo ako pagkatapos nito. Hindi mo na ako matatakasan ngayon, kahit saan ka pa magtago. I'll do everything in my power to hold you accountable of my sleepless nights. Ilang beses mo na rin akong iniinis kaya malaki ang babayaran mo sa kin, anito. Ha! Tameme si Portia sa narinig mula rito. Siya na nga itong medyo dehado siya pa may atraso. Gov, sandali lang, aniya at napahawak sa dibdib nito. Napalunok siya at sobrang tigas noon. Why? Pag-isipan niyo po itong mabuti. Kakalimutan ko ito na parang walang nangyari. Masyado lang kayong overwhelmed o baka naaawa lang kayo sa kin. Pasensya na po, aniya at nagmamadaling tumalikod at umalis. Nang makapasok sa loob ng kanyang kwarto ay napahawak siya sa kanyang dibdib at bumuga ng ilang beses. Napasandal siya sa pintuan at napakurap-kurap.
Iba yata ang nangyayari sa naiisip kong eksena. Alam kong posibleng si Theodore talaga ang lalaking yun dahil hindi naman ako masyadong tanga. Hindi lang ako nag-assume at hindi ko rin in-expect tong reaksyon niya. Imbis na kamuhian ako ay parang hindi siya ang Theodore na nakilala ko. Ang gobernador na masyadong tahimik sa opisina at kapag naman tinutupak ay sobrang daldal. Minsan nakikipagbiruan pa sa akin, wika niya sa sarili. Sandali, hindi siya ganoon sa iba. Sa katunayan ay sa akin lang din siya ganoon. Hindi kaya talagang gusto niya ako. Napailing-iling nga ng dalaga at kinalma ang sarili. Paano kung pinaprank ka lang ha? E di ikaw tong kawawa, aniya at nahila ang sariling buhok. Sana kasi naging maldito na lang siya forever, hindi yung guguluhin niya ako ng ganito. Stress na nga ako kay Patrick, dumagdag pa siya. Huminga siya ng malalim at napapikit. Ano ba talaga Gov? Huwag na huwag mo akong mag-anito at marupok ako, inis niyang sambit at tumayo na. Kinuha niya ang pamalit at nagbanlo na sa banyo. Tiningnan niya ang refleksyon sa salamin at napailing. Ramdam niya ang pagtaasa ng kanyang balahibo nang maalala ang mainit na pagdampi ng hawak ng kamay ni Theodore noon sa buo niyang katawan. Ang mga halik nitong talaga namang sobrang nabaliw siya at ang ano ba, saway niya sa kanyang sarili at natampal ang noo. Nilagay niya sa sobrang lamig ang tubig ng shower at tiniis ang lamig para kumalma ang kaugatan niya. Kababae niyang tao, ganito siya. Nakakahiya ka, kastigo niya sa kanyang sarili. Kinabukasan ay hindi siya mapakali. Hindi niya alam kung paano haharapin ang binata. Kinuha na niya ang iilang gamit niya at tinulungan na si Genggeng na magligpit. Papunta sana siya sa malapit na banyo para umihi, kaso papunta naman sa kinaroroonan niya si Theodore kaya lumiko siya. Kailangan niya itong iwasan at wala siyang mukhang may haharap dito. Oh, saan ka? Tanong ni Genggeng na nakaredy na. Ngumiti naman siya rito at hinawakan ang braso nito. Hinihintay ka, sagot niya at sabay na silang pumunta sa van. Nailagay na lahat ng driver ang mga gamit nila. Almang sasakay na sa harap si Genggeng nang hawakan niya ito ng mahigpit. Bakit? Tanong nito. Tila nagtataka pa ito. Tiningnan niya ito mata sa mata habang nasa hindi kalayuan pa si Theodore. Tabi tayo, aniya. Hindi pa man ito naka-oo ay hinila na niya ito papasok sa loob ng van. Kahit gulat ay hindi na nakareklamo si Genggeng at mahigpit ang hawak nito sa kamay niya. Ano ba ang nangyayari sa'yo? Parang iniiwasan mo yata ang boss ko, anito. Gulat naman si Theodore nang makitang magkatabi na si Genggeng at Portia. Hindi makatingin ang dalaga sa kanya. Imbis na menas ay natawa pa siya rito. Siguro nga ay sobra itong na-shock sa mga pinagsasabi niya. Tumabi na muna siya sa driver at umuwi na sila. Nagkunwaring natutulog si Portia sa buong biyahe. Inaayos ni Portia ang kanyang sarili sa harap ng salamin. Hindi niya alam kung ano ba ang dapat na gawin ngayon. Kinakabahan siya. Hindi niya kayang harapin ng matagal o makausap man lang si Theodore. Noong inihatid siya nito ay kinlaro nitong hindi siya nagbibiro. Hindi rin naman siya nagbibiro. Sadyang iba na ngayon ang sitwasyon. Ipit na ipit siya na imbis hindi makahinga at mawala na lang sana ng paki ay hindi niya magawa. Theodore Elizalde is a total epitome of manhood. The more na iniiwasan niya ito ay the more naman na lalaki ang epekto sa kanyang pagkatao. Hindi niya mahanap ang tamang dahilan para iwasan ito. Alam niyang kapag nagpatuloy ito ay mahuhulog siya. Hindi niya na kayang isalba ang sarili sa kumunoy na ginagawa nito. Baka nga kusa pa siyang tumalon doon at maggagalaw para tuluyan na siyang hindi higupin ng buo. Gising, aniya sa sarili niya at bahagyang tinapik ang kanyang mukha. Inayos niya ang kanyang buhok at nang makontento ay lumabas na ng kanyang kwarto. Nakita niya ang kanyang kapatid na nanunood ng palabas. Nilapitan niya ito at niyakap sa kahinalikan ng noo. Good morning baby ko, alis na si ate ha. Good boy lagi ha para hindi sumakit ulo ni mama mo, aniya rito. Ngumiti naman ito sa kanya at tumango. Ingat po, anito at kumaway pa. Para namang may kung anong humaplo sa kanyang puso. Junior is getting better. Hindi na nagde-decline ang health nito. Malaki ang naging pagbabago sa katawan nito simula nung maoperahan. Kahit papaano ay hindi na ito sobrang payat ngayon. May maintenance pa rin pero hindi na kagaya ng dati na halos hindi sila magkanda-ugaga sa pagbantay habang natutulog at baka kung ano na naman ang mangyari. Huwag magpakapagod, okay, bili niya at tumayo na.
Alis na ako, love you. I love you, wika ng bata habang nakangiti ng malapad. Sa tuwing nakikita niya ang ngiting iyon, hindi talaga niya maramdaman ang panghihinayang sa naging desisyon noon. Lahat para sa kapatid niya. Pumara na siya ng tricycle at nagpahatid na sa capital. Habang naglalakad nga ay sinusugod na naman siya ng kaba. Paano kung dumiskart na naman ang boss niya? Paniguradong guguluhin ito ang sistema niya buong araw. Ano ba ang pwede niyang gawin kung sakali? Napailing siya at punong-puno ang utak niya ngayon. Punong-puno ng hangin at lahat ng ideya niya kusa na lang pumuputok. Good morning Portia, bati ng mga staff sa kanya. Good morning po sa inyo, bati niya pabalik at pumasok na sa opisina. Nakangiting pumasok siya at inakalang siya ang una ngayon subalit nakaupo na ang binata at busy sa laptop nito. Magandang umaga po, Gov, bati niya rito. Tiningnan naman niya ito tapos balik sa laptop. Likewise, sagot lang nito. Nagtaka naman ang dalaga, baka natauhan na, may kung anong kirot naman sa dibdib niya. Ano kaya yun? Aniya at mabilis na napainom ng tubig. Tiningnan niya ito ulit at nakitang busy talaga sa ginagawa niya. Lumingon naman si Theodore sa kanya kaya mabilis na nagkunwari siyang busy-busyhan sa mga files. Kumain ka na ba? Tanong nito. Umiling naman siya bilang sagot. Hindi ka nagbi-breakfast. Minsan lang po, minsan kape lang okay na ako, aniya rito. Alam mo bang sa lahat ng oras ng pagkain pinaka-importante ang breakfast? I ordered some food. Kunin mo sa baba mamaya. Kailangan mong kumain at kailangan mo ng maraming energy, anito. Po, energy to work, ano ba ang iniisip mo? Anito, halatang pinagtitripan siya. Ganoon nga po, rektang aniya. Hindi pwedeng habang nagtatrabaho tayo ay puro hangin ang laman ng utak mo lalo na kung kaharap ko ang ibang mga workers. Kailangan nating maging efficient sa line of work na to dahil trabahan tayo ng mga tao. Sila ang nagpapasweldo sa team, anito. Napalunok naman si Portia, bakit kaya napunta sa usaping ganoon? By 15 minutes nandito na yun, anito. Sige po, sagot niya. Tumango lamang ito at busy na sa ginagawa nito sa laptop niya. Inasikaso na lang din ng dalaga ang dapat na asikasuhin. Sabay silang natigilan ng may kumatok. Tumayo naman si Portia at binuksan iyon. Kinuha niya ang order at maingat na inilagay iyon sa lamesa. Medyo marami-rami iyon at heavy pa. Okay na po, aniya rito. Tumayo naman ito at napatayo siya nang maayos nang lapitan siya nito. Nahigit niya ang kanyang hininga ng sobrang lapit na sila sa isa't isa na para bang yayakapin na siya nito. Ang lapit niyo po, kinakabahabang aniya rito. Kukuha lang ako ng baso ko, anito at nang makakuha nga ay lumayo na sa kanya. Nakaramdam naman ng hiya ang dalaga. She pursed her lips and pinched herself. Ramdam niya ang hiya niyang gusto na lang niyang sampilan ang kanyang sarili. Ano ba ang ini-expect niya? Tutunganga ka na lang ba riyan? Come here, kumain ka na, aya nito. Opo, sagot niya. Nakakatakam din naman kasi ang pagkain. May salad at karne, tahimik na kumakain lang sila. Habang busy siya sa pagyuko habang nakatingin sa kanyang pagkain ay tahimik na nakatitig naman sa kanya ang binata. He smiled a little. Ramdam niyang medyo uncomfortable ang dalaga. Siguro dahil sa pagiging blunt niya kahapon. He meant it anyway. Ayaw na niyang magpaligoy-ligoy pa. Sa tingin niya ay hindi si Portia ang tipo ng babaeng magkukumahog sa kanya. Kahit pa anong gwapo at yaman pa ay wala itong pakialam. Alam niyang umiikot lang ang mundo nito sa kapakanan ng kapatid nitong may sakit. Mabilis na umiwas naman ng tingin ang binata nang itaas ng dala ang kanyang tingin. Hindi ka rin nag-breakfast sa bahay mo, she stated. Obvious ba? Sagot niya rito. Natigilan naman ang dalaga at bahagyang namula ang tainga nito. Theodore finds it very cute. Pasensya na po, minsan talaga puro hangin talaga utak ko. Hindi nakakapag-isip ng tama, obvious na nga tinatanong pa, aniya at natawa sa sarili niya. Kita niyang umiwi pa ito kaya napangiti ang binata. Did you like the food? Yuzisan nito. Tumango naman si Portia at itinaas ang hinlalaki nito. Good. Theodore wiped his mouth and stared at Portia. Napansin naman iyon ng dalaga kaya tiningnan niya rin to. Bakit po? Tanong niya rito. Kinakabahan siya. Paano kung sabihin nitong you're fired? Baka kaya pinakain siya dahil last day na niya ito. Hindi pwede, kung kailangan niyang magmakaawa ay gagawin niya.
I have something to tell you, tapusin mo muna ang kinakain mo, anito. Hirap namang lumunok ang dalaga. Ano po yun? Tanong niya rito. Finish your food first and for the sake of your mind, stop overthinking, anito. Tipid na napangiti naman ang dalaga at tumango. Pagkatapos nga niyang kumain ay tinulungan pa siya nitong magligpit. Ako na po, sambit niya rito. Hindi naman nakinig ang binata. Nang matapos ay napalunok si Portia nang makitang tila seryoso ang binata sa gustong sabihin. What I said yesterday. Hindi mapakali si Portia kaya ina-anxiety na naman siya. Para siyang hindi makahinga. It's true, at wala akong balak na bawiin yon. I really want to pursue you, Portia. I really like you. Alam kong umiiwas ka lang sa mga intrigues and issues. But I don't care. My feelings for you were sincere. Hindi ko lang alam kung paano ko ba ipapakita. But I really want to be transparent and honest. Ayaw kong isipin mo na gino-joke time lang kita, wika nito. Napalunok naman ang dalaga. Hindi niya maintindihan ang sarili. Gov, aniya rito. Nag-abot ang kilay nito at huminga ng malalim. You can call me Gov, inside the capital when we're at work. But outside, I'm Theodore. Call me anything you like, I won't argue. I'd love to hear you calling my name, wika nito. Pero bawal po ang office romance. Tisaka hindi po ako ang nababagay sa iyo, sabat niya rito. Who the hell implemented that I'm not allowed to fall in love? Iharap mo sa akin ngayon din. Another, hindi ikaw ang magdedesisyon kung sino ang nababagay sa akin, utak ko nga hindi makapagdesisyon ng maayos eh. My heart screams your name every day na hindi ako pinapatulog sa gabi, sambit nito. Napangiwi naman si Portia, sobrang cringe na ng binata at hindi siya sanay. Portia, you don't really like me, do you? Anito. Napalunok naman ang dalaga, masyado po yatang shockang sakin ang lahat, sagot niya rito. Tiningnan naman siya nito at tinanguhan. Right, hindi kita dapat minamadali. But can you at least promise, na hindi ka magpapaligaw sa iba? Tanong nito. Wala naman pong nanliligaw sa akin, mahinang aniya. Wala, because I have to take care of them every day. Walang nakalalapit sa'yo dahil binabakuran kita, gets? Sino ba ang hindi papansin sa'yo? You're so beautiful na gusto na lang kitang itago sa bulsa ko, anito. Hindi po ako kakasya sa bulsa mo, Gov, sagot niya rito. Natigilan naman ang binata at tiningnan siya. Huminga ito ng malalim at tumango. I accept all your flaws too, Portia, anito. Natigilan naman ang dalaga. Mukhang nababohan pa yata ito sa kanya dahil sa sinabi niya. Wrong choice of words naman din kasi siya. Napakamot na lamang siya sa kanyang ulo. Saglit na dumaan na naman ang uwak at tumahimik na naman. Naiintindihan mo ba ang sinasabi ko sa'yo? Wika ng binata. Napapiksi naman siya at mabilis na napatango. Kumunat ang noo ng binata at mukhang galit pa yata. Nabahala naman siya. Can you at least act like you're not scared of me? You're making me worried. Pakiramdam ko tuloy pinipilit kita. I mean, yes, but hindi naman masyado, wika nito. Baka magsisilang po kayo na inuubos nyo ang oras nyo sa akin. Isipin nyo pong mabuti ang desisyon nyo. Timbangin nyo, bakit tayo nagkakilala? Ano ba ang ginawa ko? Saan ba ako nagtrabaho? Timbangin nyo po isa pa, isaalang-alang nyo rin ang imahe nyo. Kapag itinuloy nyo po yung kabaliwan nyo sa akin ay baka maging dagok pa ako sa popularidad nyo. Isa po kayong public figure, ayaw kong mamantsahan kayo dahil lang sa akin, aniya rito. I became a public figure dahil iyon ang gusto ng lola ko bago siya mamatay. Wala akong magawa kung hindi ang sundin siya. I can live without this position, anito. Kapag nalaman ng pamilya mo, Gov, ano na lang ang iisipin nila? Napumutol ka sa malandi, na hindi ka marunong pumili ng babae. Maraming diamond iyan dito ka pa talaga sa kinakalawang, aniya rito. Why do you like keeping yourself down? Tanong nito. Natigilan naman si Portia, dahil yun po ang totoo. Masakit ang katotohanan pero kung tanggap mo naman nagiging normal na lang iyon. Wala po akong natapos na kurso, hindi mayaman ang pamilya ko, marami akong hindi alam, at lalong. Hindi niya magawang ipagpatuloy ang sasabihin dahil hinawakan ni Theodore ang kamay niya. I don't care, matigas nitong wika at tumayo na.
Bumalik ito sa upuan niya. Pero, tumingin ito sa relos niya tapos sa kanya. It's working time. Mamaya na ang iba pa, anito. Halatang iniiwasan ang sasabihin niya. Kahit ano yatang pangmamaliit ang gawin niya sa sarili niya ay wala itong pakialam. Nag-aalala lang siya dahil paniguradong kapag nalaman ng lahat ang tungkol sa kanila kung sakali ay kawawa ito. Kaya mas mabuting siya na lamang ang umiwas dito. Ayaw lang niya na magsisi ito sa huli. Alam niya kung hanggang sana lang ang limitation niya. Malaki ang naitulong nito sa kanya kaya hindi niya ito bibiguin. Kung gusto siya nito ay hindi na niya iyon kontrolado. Pero kontrolado niya ang sarili niya kaya siya na lang ang gagawa ng paraan para maiwasan ito. Hindi pwedeng mahulog siya rito ng tuluyan dahil baka siya lang din ang masaktan sa huli. Curious lang siguro ang binata sa kanya kaya ganoon. Theodore looked at her. Alam niyang marami ang tumatakbo sa isip ng dalaga ngayon. One thing is for sure, hindi niya ito titigilan hanggat hindi nagiging sa kanya ang dalaga. He'll do everything for her. Ngayon lang siya ulit nagmahal, sa babaeng alam niyang para sa kanya. Kahit pa mismong ang tadhana ang umayaw ay makikipaglaban pa siya rito. He's mad, yes. Bandang hapon ay uwian na. Nakasundo lamang siya sa binata hanggang sa parking area. Sumabay ka na sa kin, anito? Hindi na po, marami namang dumadaan na tricycle sa labas, sagot niya. Magsasalita pa sana ito nang tumunog ang cellphone ng binata. Tiningnan iyon ng binata at napakunot noo. Lumayo ito ng kaunti at sinagot ang tawag. Kita niyang galit ito. What? Napalunok pa si Portia. Parang ngayon niya lang ito nakitang galit. Fine. I'm coming, anito at pinatay na ang tawag. Nilapitan siya ng binata at kaagad na kumalma ang ekspresyon nito. Okay, mag-iingat ka sa pag-uwi mo. I'll find time to see you, wika ni Theodore at nagmamadaling sumakay sa sakyan niya at umalis. Naiwan naman si Portia na nakatingin lang sa kotse na sumibad. Ano kaya ang nangyari? Aniya at umalis na lang din habang naglalakad palabas papuntang highway ay napahinto siya nang makita ang babaeng kasama ni Patrick noon. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong nito. Ako ba ang tinutukoy mo? Tanong niya rito. May iba pa ba akong kausap dito maliban sa iyo? Molditang sagot nito. Napalunok naman si Portia, kung bakit kasi wala siyang common sense. Kasalanan ba niya iyon? Napailing na lamang siya at tumungo saka tumabi rito. Sige, Anya, gustong kitang kausapin tungkol kay Patrick. Ano ba ang plano mo sa kanya? Uses nito. Wala, rektang sagot niya. Ha, wala akong plano sa kanya kasi wala naman na kami. Wala na akong pakialam sa buhay niya. Pagod na nga ako sa buhay ko, mangingialam pa ba ako sa buhay ng iba? Sagot niya rito. Alam kong nagtagal din kayo bilang magjowa. Hindi ka ganito noon. Ano ba ang nagbago sa'yo? Maliban sa naging kaaya-aya ka na tingnan ngayon at hindi nagaskosan, bakit parang ang dali lang sa'yo na bitiwan si Patrick? Hindi mo ba siya minahal? Totoo bang pineperahan mo lang siya? Siya itong parang asong sunod ng sunod sa'yo ngayon, reklamo nito. Kumunat ang noo ni Portia at tiningnan ito. Si Patrick kasi cheater. Noong kami pa, oo naging masaya naman ako kahit papaano. Talagang likas sa kanya ang pagiging sweet. Kaso marupok sa temptation. Madaling dalhin ng problema at babae. Walang bayag at sobrang gaslighter. Hindi ko nga alam kung bakit natiis ko iyon noon eh. Siguro dahil bata pa ako at crush ko rin naman siya. Umiikot lang ang mundo ko sa kanya. Pero hindi ako nagtagal dahil may pera siya ha. Hindi ako tumatanggap ni pisong suhol. Totoong mahal ko siya, Leon nga lang, once a cheater always a cheater. Hindi niya rin ako kayang ipakilala sa pamilya niya. Kinakahiya niya ako kaya siguro naubos na lahat at hindi ko na kinaya, aniya rito. Tiningnan naman siya ng babae ay malayo ang tingin. Malala pala ang pinagdaanan mo sa gagong iyon, bakit ngayon siya pa itong parang asong ulol na habol ng habol sa'yo? Pasensya ka na kung naging tanga rin ako at inaaway pa kita. Iba kasi ang kinikwento noon sa wika nito. Okay lang, saka hindi lang yan matanggap na iniwanan ko siya. Sanay kasi yan na ako pa ang magsusorry noon kahit alam niyang siya may kasalanan. Nas anay kaya nung tinutuo ko bigla shock iyon sa utak niya. Tumungo naman ang babae. Napapatanong nga ako noon kung ano ba ang meron ka na wala ako.
Alam kong hindi dahil sa status mo kaya nagkukumahog si Patrick dahil alam kong hindi ka naman mayaman. Hindi ka magtatrabaho rito at tiisin ang pagiging assistant ng gobernador na ubod din ng suplado kung mayaman kayo, di ba? Sambit nito. Tumungo-tango naman si Portia. Correct. Ngayon parang naiintindihan ko na. Minamaliit ka ng iba pero hindi ka apektado. Parang wala lang sa'yo. Maliban sa napakaganda mo nga naman talaga at sexy ay average lang din naman kaya ng utak mo. Pero iba ang ugali mo. Kahit ako na kinamumuhian ka sa walang klarong dahilan ay nagugustuhan ka kahit papaano. Gusto kitang maging kaibigan pero never mind. Para kang gay uma na hinuhumaling mo lahat. Ayaw na kitang awayin, wika nita. Natawa naman si Portia. Alam mo, naiintindihan kita kasi babae rin naman ako. Napagdaanan ko na yung mga napagdaanan mo ngayon. Hindi kita i-judge dahil dyan. Masyado na ring magulo ang mundo, huwag mo nang dagdagan. Huwag mo ring paka-stress ang sarili mo sa isang bagay na hindi naman dapat. Kung kaya mong kontrolin, control mo na. Huwag mo nang hintayang masaktan ka pa ng paulit-ulit dahil hindi madali, wika niya. Tumungo naman ang dalaga at nagpasalamat sa kanya. Sana sa susunod ay huwag mo akong hanapan kay Patrick. Promise, wala na akong pakialam sa ganggang na yon. Wala na kami, tapos na, matagal na, aniya rito. Tumungo naman ito at nagpasalamat sa kanya. Umuwi na rin si Portia at pumara ng tricycle. Pagdating niya sa bahay nila ay kaagad na nagtimpla ng kape at umupo sa labas. May maliit na kubo sila sa gilid kaya tumambay na muna siya roon at gusto niyang mag-isip ng maayos. Parang pagkatapos ng financial problem niya ay ito na namang problema niya sa pag-ibig ang sumunod. Hindi niya dapat pinuproblema ito pero heto siya parang mababaliw na. Noon si Patrick, ngayon si Theodore na naman. Kaso iba tong kay Theodore. Ibang-iba, aniya ay napabuga ng kape niya nang higupin niya iyon. Nakalimutan niyang sobrang init pa pala. Ay nako. Reklamo niya at napailing. Bobo na nga siya mukhang lalo pang naging bobo. Makisama ka namang utak ka kahit saglit lang, aniya.